sukat, hindi lang mga gamit sa eskwela ang dapat paghandaan. Ang outfit dapat ring pag-isipan. Depende sa inyong personality ang swak na school outfit for you. Leader type ka ba? O baka naman may pagkarakista? Bet mo bang maging sporty and always on the go? O tipong palaaral o proud to be a geek? Pwede ka rin magpauso ng sarili mong estilo and be proud to be you. Ang good news, ano man ang style mo, hindi kailangan mabutas ang bulsa mo. Ang mga simpleng t-shirt, gawin nating napapanahon. Sa tulong ng fashion stylist na si Neo Manzano, ang mga lumang damit mabibigyan ng bagong look. So ngayon, tuturuan kayo ng mga paraan para magamit natin yung mga luma nating damit, lalo na ngayong pasukan, para din syempre makatipid tayo. Para sa mahihilig sa long sleeves na tamang-tama sa tag-ulan, ito ang tip para makagawa ng sarili niyong design. Kakailanganin lang ng long sleeve shirt, lapis at ruler, gunting at pantahi. Ang gagawin natin sa ruler at lapis, lalagyan natin siya ng mga hiwa na parang sun rays o mga sinag ng araw doon sa kanyang arc. Depende sa lalim ng neckline, sukatin ang haba ng disenyo na gagawin. Halimbawa, sa sukat na 5 cm, gumuhit ng mga linya pababa mula sa neckline hanggang makabuo ng arko. Gupitin ang mga linya. Ganun lang kasimple at nabigyan na ng bagong sigla ang simpleng shirt na tamang-tama rin sa maulan na panahon. But wait, there's more! Meron pa tayong pwedeng gawing ibang design dito sa nagawa na natin. Para magkaroon ng diamond pattern, bawat isang panel na nagupit, i-twist at idugtong sa katabing panel. Isang direksyon lang dapat ang pagkaka-twist para maganda itong tingnan. Sa simple twist and knot, ang resulta. Ayan. So ang ating plain t-shirt kanina na long sleeve, ngayon fashionable long sleeve blouse na. Bongga na, wala pang gastos ha? Kung gusto mo naman magmukhang semi-formal pero stylish pa din, tamang-tama ang pan-colored shirt dyan. Ito ang tawag sa style ng kwelyo na nakabagsak at sinusundan ang neckline. Kailangan natin ng t-shirt na solid ang kulay at printed na tela para mas makita natin yung design. Ito ang gagamitin natin para sa collar ng ating bagong design. Sa isang papel, i-trace ang kurbada ng neckline. Ito ang magsisilbing base ng pattern sa paggawa ng kwelyo. Gawin ito para sa harap at likod ng shirt. Ilapat na ito sa printed na tela na gagawing kwelyo. Iguhit mula sa base ng pattern ang magiging kapal ng kwelyo. Markahan ang tela gamit ang push pins. Sundan ng maigi ang pattern para maging pantay ang pagkakagupit. Maglagay din ng allowance na at least 1/2 inch para sa bahaging ikakabit sa neckline ng shirt. Itupi ito sa gitna at gumupit ng pakurba mula sa pinagdudugtungan para magkaroon ng isang pares ng kwelyo. So natapos na natin yung ating front collar, kailangan natin ng 4 na piraso na ganito. Tatahiin natin siya sa isa't isa para mas makapal siya at mas maganda rin tingnan. Gawin lang ang parehas na proseso para sa likod ng kwelyo gamit ang pattern na ginawa kanina. Hindi na kailangan gupitin sa gitna dahil isang buo na ang kakailanganin. So ito naman yung likod ng ating collar. Kailangan naman natin ng ganito, 2. So ulitin lang natin yung paggupit nito para dun sa likod to ng ating t-shirt. At pag napagkabit na ang mga kwelyo, pwede nang itahi ang mga ito palibot sa neckline ng shirt. Irampa na sa eskwela ang pan-colored shirt na pwedeng-pwedeng i-partner sa pantalon, short o palda. Iba-ibahin ang kombinasyon ng kulay ng shirt at kwelyo para kahit araw-araw, para ka na rin naka-uniforme in style. Speaking of uniform, kahit mukhang pinagulong-gulong sa dumi at putik ang inyong polo dahil sa mantsa, may tips kami para maging malinis ulit ang uniforme.
Para naman dun sa mga nag-uniforme, lalo na yung white uniforms, at kung ayaw nyo ng mask, ito ang formula na kailangan nyo. Kailangan lang ng tubig, baking soda at suka. Sa isang bowl, maglagay ng 4 na kutsarang baking soda. Haluan ito ng 1/4 cup na maligamgam na tubig. Haluin ito para maging paste na magsisilbing pantanggal mancha. Ipahid lang ito sa maduduming bahagi. Pinapalambot ng baking soda ang damit, kung kaya't madaling humiwalay ang dumi. Tinutulungan din ito ng detergent para lalong mapaputi ang damit. Para sa mas matitinding mancha, kailangan ang powers ng suka. Bilang acid, kaya nitong tanggalin ang mga mancha na karaniwang oil-based. Nakakatanggal din ito ng mabahong amoy. Ibabad lang ang polo ng 2 oras o mas matagal pa, depende sa tindi ng mancha. Pagkatapos, maaari na itong banlawan. Nakakagana ng pumasok ang lakas pang makapogi. Pero may isa pang kailangan para makompleto ang clean look. Sa overall grooming natin, kailangan hindi lang yung damit natin ang malinis, pati dapat yung sapatos. So para sa ating sapatos, hindi rin natin kailangan gumastos. Ang balat ng saging na dati ay kalaban ng ating sapatos dahil nakakadulas, ngayon pwede na maging best friend ang mga ito. Mayaman daw kasi ito sa organic compounds, tubig at acid na nakakatanggal ng heavy metal gaya ng lead o copper. Kaya ang mga simpleng dumi sa sapatos ay sisiw lang para sa balat ng saging. Ipahid lang ng mabuti ang loob na bahagi nito at pantayin ang pagkakalinis. Instant shine! Mula ulo hanggang paa, confidently beautiful ka nang haharap sa klase. Kaya sa darating na pasukan, magpakilala, suot ang outfit na swak para sa inyo. Hindi naman kailangang bago o mahal. Ang mahalaga, malinis at presentable kayong tingnan.